saan tinapas. Masiawit kayo at siya'y matanghal, magpapakailanman. Puri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoon ay kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, araw ni Santo Padre Pio, at tayo nagpapasalamat sa patuloy na pag-anyaya sa atin upang hipuin ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misa, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si Santo Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat, maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang una'y tinatawag na dakong banal. Naroon ng ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalaway nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirang baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay winiwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inaalay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang talambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kanyang may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poong kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob, purihin ng Diyos, siya ay awitan.
Awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong yon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat, Father Oka Andal, ang ating kuraparoko ng parokyang ito at rektor ng National Shrine of Santo Padre Pio. Mga kapatid kong pare, mga nagmamahal kay Santo Padre Pio, nasa labas man kayo o nasa kabilang simbahan, welcome uli sa National Shrine of Santo Padre Pio sa unang buwang ito ng Enero sa taong 2021. Palakpakan natin ating sarili. Masasabi ba natin mabuting balita ang narinig natin na sinasabing nasisira ang bait si Jesus? Tila hindi. Tila hindi. Masasaktan ka na sinasabi ng mga taong ito na nasisiraan siya ng bait. Himayin natin ang Ebanghelyo sapagkat napakaganda ang Ebanghelyo na totoo nga, mabuting balita para sa atin sa araw na ito ni Santo Padre Pio. Ano yon? 2 verses lamang ang Ebanghelyo. The Gospel of St. Mark chapter 3 verses 20 and 21. Dalawa lamang, napakaikli. Ngunit malalim ang sinasabi sa atin sa Ebanghelyo sapagkat sinasabing nung panahon iyon, pag-uwi ni Jesus, alam niyo po sa Ingles, itong sinasabi, Jesus came with His disciples and they were at home. Saan uuwi si Jesus? Of course, sa bahay. Saan kayo uuwi? Of course,
sa bahay. And when you are at home, mahalaga po ito. Kung kayo ay at home, isang idiomatic expression ng ibig sabihin, libre ka kung anong gagawin mo sa bahay o sa tahanan mo. Alam mo kung saan inilalagay ang susi ng sasakyan. Sa bahay, hindi ka nagme-make up kasi kayo lang. Alam niyo ang oras ng pagising ng anak mo tuwing Sabado. Ilan sa inyo comfortable magsuot ng mga butas-butas na t-shirt? Okay na ito. Parang aircon. At home. Kahit hindi ka maligo, kuminsan, at home. At home nga. Ibig sabihin, alam mo, ang buong araw na nangyayari sa bahay, wala kang pag-aalangan kung sino man. Walang bisita. Kayo-kayo. At home. Kung kaya't babalikan ang ebanghelyo natin, si Jesus ay at home sa mga ginagawang usual nila. Sabi sa ebanghelyo, muling nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat hindi man lamang makuhang kumain si Jesus at ang kanyang alagad. Bakit? Bakit hindi kumain si Jesus? Kayo po na nasa opisina, kayo na sabihin natin, love na love ninyo ang inyong trabaho, kung minsan nakakalimutan mo kumain. Nagtatrabaho ka sa opisina, tinatapos mo sa computer, ang napakahalaga para sa iyo, nakakalimutan mong 3 o'clock in the afternoon na. O kaya'y may ginagawa ka. May ginagawa kang love na love mo sa buhay. Kung minsan, hindi mo nalaman kung sinong dumaan sa iyo because you're all focused on what you love most in doing. Si Jesus, anong loves na loves niyang gawin? Ang pagtuturo tungkol sa kanyang amang nasa langit. Kung kaya tamang-tama lamang sa ebanghelyo, narinig natin, nagkatipon napakaraming tao. Una, makinig kay Jesus. Siguro po nung panahon, kung may selfie, marami pang lalapit kay Jesus. Jesus, pwede bang mag-selfie tayo? Marami. Maraming taong ibig mahawakan ni Jesus. The healing hand of God. Tulad ng nandito tayo ngayon. Ibig natin hipuin ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Dalawa lamang ang verses ng Ebanghelyo. Ang una, na si Jesus ay at home sa kanyang ginagawa at maraming tao lumalapit sa kanya. Nakalimutan ang mahalagang bagay, kumain. Para sa kanya, ang pagkain is the Word of God. Pangalawang bahagi, sabi natin, the second verse, nang mabalitang ito ng kanyang mga kasambahay, sinasabi sa Ingles, when his relatives heard this, they set out to seize him. Ibig sabihin, itong mga kamag-anak na ito ay hindi nasa bahay, hindi at home sa ginagawa ni Jesus, nasa labas sila. Anong ginawa nila? Ayon sa Ebanghelyo, when his relatives heard of this, they set out to seize him, for they said, he is out of his mind. Hindi maunawaan. Kita mo, anong ginagawa niya? Bakit? They are not at home. They are not acquainted to the work of God, of Jesus. Kung kaya't marami na siyang sinabi, komentaryo. And because of this, sabi natin, they were indifferent. Wala silang pakialam kay Jesus. Sapagkat tila'y nasisiraan siya ng bait. Hindi maunawaan ng mga sinasabi sa Ebanghelyo, sila'y pumaroon upang kunin si Jesus. Subalit ang sinabi niya, nasisiraan siya ng bait. Mga kapatid, anong sinasabi ni Pope Francis sa panahon ito ng pandemya?
Ano ang sinasabi na basahin nyo na nasa ating screen? Babasahin ko ang sabi ni Pope Francis sa kanyang bagong dokumento, Fratelli Tutti, Brothers All, number 64. Sa panahon ng ito, may sakit ang lipunan. A sick society is tempted to ignore others, to look the other way, and to pass by as if unaware of their reality. It doesn't want to be bothered by sentiments. It refuses to waste time with the problems of others. It is built on an indifference to pain. Itong mga taong itong narinig natin sa Ebanghelyo, tila'y hininaunawaan na si Jesus ang kanyang gawain upang ipaliwanag. Maramdaman ng mga tao na sila'y minamahal ng Diyos, na sila'y hilipuin ng Diyos, that God would heal them. Para sila, para sa kanila, sira ang ulo ni Jesus. Nasisiraan ng bait si Jesus. He is out of his mind. Hindi siya nag-iisip. Malinaw sa panahong ito, ang picture natin ay may nakita niyo ng mga tao na walang pakialam sa bawat isa. Lulong sa computer, ako lamang ito. Wala akong pakialam sa iyo, sa trabaho mo. A sick society. Tingnan nyo, kung ilan sa inyo rito ay nandito because he is sick. Pero tila'y malawak at malalim ang sinasabi ni Pope Francis. A society who is sick ignores others. Walang pakialam kung anong ginagawa ni Jesus, anong pakay ni Jesus, anong pagkatao ni Jesus. Look the other way, pass by as if unaware of the reality na yung mga taong uhaw na uhaw sa Diyos, lumapit kay Jesus upang makinig sa salita na nagbibigay liwanag sa buhay. Sa gitna ng problema nila, lumapit sila kay Jesus. Ngunit sa Ebanghelyong nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon. Sabi nila kay Jesus, nasisiraan ka ng bait. Nandito tayo ngayon sa araw na ito, 23rd of January. Ano sabi sa atin ni Santo Padre Pio? Tungkol sa walang pakialam sa trabaho ng Diyos. Kitang-kita natin ngayon ang sinasabi ni Santo Padre Pio, and I quote, "Temptations, discouragement, unrest are the wares offered by the enemy. Remember this. If the devil makes noise, it is a sign that it is still outside and not yet within. That which must terrify us is his peace and concord with the human soul. That which comes from Satan begins with calmness and ends in storm, indifference, and apathy." Alam niyo po, I go around the Philippines to give lectures. Isa sa mga lecture ko is about spirituality. Sabi ko, alam niyo, pag may naramdaman kayo, may demonyo pa, pasalamat kayo. Pasalamat kayo. Ngunit, pag hindi mo na maramdaman na may demonyo, mag-isip-isip ka na. Maaring ikaw na ang demonyo. If you are tempted, if there are problems, good, because you can still rely on God. Pag may sinasabi natin, indifference, manhid ka na. Yan o, sa mga doktor nandito, nurses, anesthesia. Pag sinaksakan ka ng anesthesia, manhid. Indifferent. Walang malasakit. Pusong bato. Tingnan mo, itong mga tao sa Ebanghelyo narinig natin ngayon.
sa upuan ninyo ay may social distancing. Sapagkat nag-iingat tayo ngayon. Hari nawa, hindi tayo magkaroon spiritual distancing. Lumapit kayo dito kay Santo Padre Pio upang maging malapit sa Diyos. Mahirap sa isang taong hindi niya hinahawakan ang kapangyarihan ng Diyos at hindi lumalapit sa Diyos. Ang ebanghelyo natin ay napakaganda. Totoo nga, mabuting balita. Muling nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat hindi man lang makuhang kumain si Jesus at ang kanyang mga alagad. Hayaan ninyo na sa pamamagitan ng cellphone o virtual meetings, may tao ka pang kausap. Hayaan ninyo na little by little, you can still talk to your son, to your children, to your wife. Ang problema nito, pandemic, social distancing pa, hindi nag-uusap. Hindi walang pakialam sa bawat isa. Yan ang sakit na sinasabi ni Papa Francisco. A sick society is tempted to ignore others. Mga kapatid, hari nawa, sa araw na ito ng Enero, sa buwang ito ng Enero, makita natin na napakagandang ebanghelyo. If you are at home with God, if you are at home with God, ibig sabihin, alam mo sa puso mo na sa gitna ng pandemya, sa gitna ng problema mo, sa gitna ng sakit mo sa panahon ito, alam mong hindi ka iniiwanan ng Diyos. You are at home with God. Hindi ka nag-iisa. And if you are at home, alam mo, may mga kasama ka sa bahay. Tawag natin sa tahanan. Hari nawa, wala tayong spiritual distancing. Walang Diyos. Itong ating pagdiriwang ngayon, tanda ng inyong paglapit sa Diyos. Tanda na nagpapahayag, somebody cares for you. Kayo ng mga caregivers, kayo ng mga tatay, mga nanay, anak na nag-aalaga na may sakit. Napakahirap ang social distancing sapagkat ibig mong iparamdam sa Kanya, you care. Mahal ka ng Diyos. At itong ebanghelyo natin ngayon, kung bakit ang mga tao nagkatipon, alam nila na si Jesus, mahal sila. Aalagaan sila. Hihipuin sila. Pagagalingin sila. At iyon ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon sa araw na ito. Tama lamang ang sinasabi ni Santo Padre Pio. Temptation, discouragement, unrests. Ito daw ang mga tanda na nagtatrabaho ang demonyo. Pasalamat tayo if you become aware of these temptations, discouragement, unrests, sapagkat alam mo, hindi ka iwanan ng Diyos. At hindi iniwanan ng Diyos si Santo Padre Pio sa gitna ng mga trials ni Santo Padre Pio. Pasalamat tayo sa Panginoon sa unang buwang ito ng Enero sapagkat hindi tayo iniiwanan ng Diyos. In spite and despite of social distancing, malapit sa puso natin ang Diyos. At yan ang dala ninyo ngayon. At uuwi kayo, ang baon ninyo ay salita ng Diyos. Pagkain sa puso ninyo, nagpapatatag sa gitna ng pandemyang ito. Asahan ninyo ng Arsobispo ng Lipa, ipagdadasal kayo sa pag-uwi ninyo. Bit-bit ang salita ng Diyos na hindi ka iniwanan at iiwanan ng Diyos. Magsitayo tayo. Panalangin ng bayan, buong taimtim tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga,
kalakip ng kababaang loob, ipahayag natin ang panalangin, ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan, ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatdan ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang naghahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan, at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang maawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo, at ang iyong habag nawa ay maging daluyan ng inyong biyayang magpapalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. At para po sa mga maghahandog ng sobre, pakilagay na lamang po sa donation boxes na nasa harapan ng altar o ihulog sa buslo. Kapuri-puri ka Diyos amang lumika sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa't bunga ng aming pagawang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumika sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawang alak na ito para maging inumin nagbibigay ng iyong spirito. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Amang naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunatain ang banal na ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggan ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mo'y dito'y natitipon.
Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na pariritan sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa
pag-iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng amen. Hindi po individual ang pagsagot ng amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para po sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkadaog pang palad sa kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos maipatong ng katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isugo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinintay mula sa iyo na matibay ang din inaalintanan ang hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikat na hindi humahanap ng kapalit na kundi ang aking mabatian na Ang lahat po'y magsitayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming pagkinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Act of Spiritual Communion. Panginoong Hesus, ako'y nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa parang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit malang sana'y matanggap kita sa parang espiritual sa aking puso. Iyakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutan, mawalay ko sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapagaliw ng aming kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming mga kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalan mo kami laban sa mga panlilinlang at kasama ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan,
ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa ngalan po ng mga paring naglilingkod dito sa Pambansang Dambana, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat. Una sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at namimintuho kay Santo Padre Pio. Kasama ng ating taos-pusong pasasalamat sa mga naging tagapaglingkod ngayong araw na ito sa ating pagdiriwang, sa mga paring nakasama natin, lalo na po sa nanguna sa ating pagdiriwang ngayong January 23, 2021, araw ni Santo Padre Pio, ang ama ng Archdiocese, Archbishop Gilbert Garcira. Palakpakan po natin. Pagkatapos po nito ay magkakaroon susunod ang healing liturgy para po sa gustong mag-avail ng aming healing bundle. Meron po tayong mga staff na nandun sa likod para kayo ay asistihan. Muli po, maraming salamat. Ang lahat po ay magsitayo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po iikot ang pari upang magwisik ng holy water. Ang mga kasangkapan sa panalangin ay nabebendisyonan sa pamamagitan ng panalangin na dinarasal ng pari. Mula sa altar ay dadasalin ang prayer of blessing at ang pagwiwisik ng holy water. Pakihawakan po lahat ng mga religious articles na nais niyong pabindisyonan, kasama po ang mga kagamitan na inyo pong inihingi ng pagpapala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Pakihawakan po lahat ng inyong pinabibindisyonan. Manalangin tayo, O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito sa panalangin, ang mga healing bundle na aming iuuwi sa mga mahal namin sa buhay na may karamdaman at mga naghihingalo, ang mga iba't ibang kagamitan na aming itinataas para sa pagbibindisyon, ang aming mga bags at lahat ng laman nito, mga passports, mga application letters, ganoon din ang mga pictures ng mga mahal namin sa buhay na may karamdaman na ngayon aming itinataas para sa pagpapala at inyong bendisyon. Ang mga kasangkapang ito ay nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, lalo't higit ni Santo Padre Pio. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Magpasawalang hanggan. Amen. Kung nais pa rin po nyo ng holy water, pwede po kayong kumuha sa ating souvenir shop o sa ating Sanctuary of Holy Water. Nais po naming ipaliwanag na hindi po ipinagbibili ng pambansang damban ang holy water. Kung kayo po ay may dalang lalagyan, pwede po kayong kumuha ng holy water. Kung sakali pong wala kayong lalagyan, yung lalagyan lamang po ang kinukuha ninyo sa ating souvenir shop. Muli po, kung sakaling hindi nyo madala dito ang mga mahal nyo sa buhay na may karamdaman o yung 65 years old pataas, pwede po kayong kumuha ng healing bundle sa may likodan. Huwag na po kayong aalis, sa loob po ng ilang minuto, magsisimula po ang ating healing liturgy. Sumain niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kayo po ay magsiupo muna, yun pong may hawak na mga rosas, pwede nyo na pong ihandog kay Santo Padre Pio. Sa loob po ng ilang minuto, magsisimula po ang ating healing liturgy. Yun pong mga may hawak na mga rosas, pwede nyo na po ialay kay Santo Padre Pio. Nanatili sa iyong pagkamadasali, di mo alintana anumang gawain. Paglalaro di mo napapansin, Padre Pio, Padre Pio. Maraming salamat sa awat tulong mo, Padre Pio, Padre Pio. Maraming salamat sa dalangin paggabay mo. Pagkakami ay nakita sa'yo, malasakit at pag-ibig sa kapwa-tao, walang karamdaman, dahil sa iyo. Wala pa sakaling pinagagaling mo. Amin na pong inaanyayahan ang lahat na pumunta na po sa inyong mga upuan. Tayo po ay magsisimula na ng ating healing liturgy. Ito po ay pamumunuan ng ating lubhang kagalang-galang Gilbert A. Garcera, Arsobispo ng Lipa. Muli po, inaanyayahan po namin na magsiupo na po kayo. Tayo po ay magsisimula na ng ating healing liturgy na pamumunuan ng ating lubhang kagalang-galang Gilbert A. Garcera, Arsobispo ng Lipa. Ang lahat po ay magsitayo. Ating sisimula ng ating healing liturgy sa pamamagitan ng pagsalubong kay Santo Padre Pio sa ating awitin. Ating pinagin ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Handa ni Jesus ay namala sa Kanya ang simata. Ninangkong Kanya bilala. Diyaminta na ang sakit at paghihirap,
sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay naman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Magsitahimik tayo at tingin natin sa Diyos ang biyaya ng pagpapatawad, biyaya ng pagbabasbas at pagmamahal sa ating lahat sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Lahat tayo. O Diyos ko, Ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na sa nilapastangan kita. Ikaw, Diyos, na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay. Aking kinapupuotan ng kasalanan at ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitiga na di na muling magkakasala sa iyo. Diyos na kaibig-ibig at lalayuan ko na sa tulong ng inyong mga mahal na grasya ang anumang maaaring maging daan ng ipagkakasala. Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsusumamo kami sa iyo. Ipinadala niyo po ang iyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Suguin mo muli ang iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at tagapamagitan sa tulong ng panalangin ng aming mahal na ina, Birhen Maria, at ng aming patron si San Padre Pio. Pagpalain at pagalingin mo kaming lahat sa aming mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa't kaluluwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, na bubuhay tagaharing kasama mo ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manatili pong nakatayo para sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon ng dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol niya ang lahat niyang mga pag-aari, ngunit di siya gumaling, bagkos naging malubha. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng maraming tao at hinipo niya ang damit. Sapagkat sinabi niya, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang naampat ang pag-agas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili, kaya bumaling sa mga tao, sino ang humipo sa aking damit? Winika sa kanya ng kanyang mga alagad. Nakikita mo ang makapal na taong gumigit-git sa iyo at tinanong mo kung sino ang humawak sa iyong damit? At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae ay natakot at nanginig. Palibhasa ay batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpataripa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit winika ni Jesus sa kanya, "Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Sa pagkakataong pong ito, ating matutunghayan ngayon ang salaysay ng isa sa mga tagapaglingkod po dito sa Santo Padre Pio, ang head ng Family Life Ministry na nakaranas ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ating pong tunghayan ang kanyang kwento. Sabi po niya, Dear Lord God, si Brother Efren po, ay tinatas namin sa iyo at hinihiling na gumaling na siya
At sana po, bukas o sa makalawa ay makauwi na siya. Sa kaalaman po ng marami, kilala ko sa pangalang Brother Efrem Consignado. Pero ang tunay ko mong pangalan ay Cipriano Hernandez Consignado. Ng mga panahon po na yun, nagsimula ako ng year 2004 as Extraordinary Minister for Eucharist. At the year 2012, na-install po ako at sinabihan ni Father Jojo na mag-undergo ng ILM bilang Instituted Lay Minister at nagsimula po ako maglingkod dito sa simbahan ng Padre. Napuntahan ako at ako ay pahira ng Santo Olyo. Less than 25 minutes, eto na po si Father. Sabi sa akin, Brother, ano ba nangyari? Kaugay handa nang mamatay. Sabi ko, si Father naman, alam niyo na ho tayong naglilingkod. Ano mang oras na kailangan ng Panginoon at tayo kuhanin na, handa po, kailangan dapat tayo. Ba? Kaya baka naman, yung iba'y nahingi sa akin na panalangin na para humaba-haba, ikaw naman kung anong gusto. Sabi, opo, kasi sa naranasan ko po sa kanya, ay maliwanag po na kapag po tayo kinuha sa paraan na tayo naglilingkod, ang ibig sabihin po, kailangan na tayo niya.
at kailangan nating isubmit ng ating sarili sa ating Panginoon, ay siya, dala ko ika din ang relics ni Padre Pio, yung kanyang may blood stain, ay ang aking katawan bilang makasalanan, nangangailangan ng kagamutan, pagpatuloy ang gawain niya dito sa lupa. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin. Mag-message lang po kayo sa aming FB page. Buksan niyo po ang Parish and National Shrine of St. Padre Pio at mag-message po kayo sa pamamagitan ng aming messenger. Ibigay niyo ang inyong contact number at saka po ang pangalan at saka yun pong email address at kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo upang kuhanin ang inyong testimonya at mai-air din namin tuwing 23rd ng buwan. Marami pong salamat. Magsitayo po lahat. Aawitin po natin ang kang Holy Spirit. Holy
Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. While you strengthen your power, Panginoon, kayo po ang lumikha sa amin. May karamdaman ngayon ang aming katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling po namin na kami iyong pagalingin. Kami po papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aming katawan, kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aming kaluluwang linika ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makakapagpanumbalik ng aming katlusugan dahil kayo po ang lumikha sa amin at tagapagligtas ng aming buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aming katawan, diwa at kaluluwa upang maialay namin ang aming buhay para sa iyo. Amen. Manalangin tayo. O Ama naming biniyayaan mo ng lubos ang inyong lingkod na si Santo Padre Pio ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Itinatap mo sa kanya ang 5 mahal na sugat ni Kristo nakapako sa krus upang magbigay saksi sa mapagligtas sa pagmamalasakit at muling pagkabuhay ng iyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Santo Padre Pio sa kumpisalan ang maraming ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Puspos ng paggalang at matimias na debosyon sa pagdiriwang ng banal na misa, inanyayahan niya ang maraming kalalakihan at kababaihan mapalapit kay Jesus sa sakramento ng Eukaristiya. Sa pamamagitan ni San Padre Pio, lakas na akong bumubulog sa iyo na ipagkaloob mo sa amin ang mga biyayang ito. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpa sa walang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santong makabayang milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan sapagat batid mo ano-anong kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo'y aming ipinagkakatiwala ang aming buong pagkatao at gayon din ang aming mahal sa buhay. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin
ang mga hirap at sakit ng aming mga puso. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang kahilingan iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makabit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwalang aming pagsusumamo na kami pamagitan ng makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalan mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming kasalanan, mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang luwalhati hanggan. sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Through the intercession of Saint Padre Pio, may God grant you healing of mind, body, and soul. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magsiupo po ang lahat. Atin pong isasagawa ngayon ang pagpapahid po ng langis ni Santo Padre Pio. Sapagkat tayo po ay nasa panahon ng pandemya, hindi po namin kayo hahawakan sa inyong kamay, at sa inyong mga palad at sa inyong noo. Sa halip po, pagharap nyo po sa amin, inyo pong ilalahad ang inyong dalawang palad. Kayo po i-sprayan namin ng langis ni Padre Pio. Pagka-spray po ay pwede ninyong irab at ipahid kung saan man kayo may karamdaman. Huwag muna po kayong gagawa ng pila, inyo pong hihintayin kung saan may lay minister o pari na tatayo at doon po kayo gagawa ng pila. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa.
sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, nilapin mo at Announcement po para sa mga lay ministers. Huwag po ninyong kakalimutang puntahan yung parking area. Mga lay ministers, pakipuntahan po yung parking area sapagkat mayroon pong mga matatanda na dinala sa loob ng sasakyan. Hindi po sila makapasok dito. Mga lay ministers, pakipuntahan sa ating parking area. Muli, mga lay ministers, pakipuntahan yung parking area sapagkat maraming mga matatanda na dinala na hindi po makakapasok dito dahil sa limitasyon na ibinigay ng gobyerno para sa atin. Pakipuntahan na lamang po sa ating parking area. Pagkatapos po ng pag-i-spray ay magkakaroon pa rin po ng blessing ng religious articles. Para po sa mga naghahanap pa, meron pa po tayong healing bundle sa may likodan. Ito po ay bibindisyonan mamaya pagkatapos ng paglalagay ng langis. Ipagpatuloy po natin ang pag-awit. Sama-sama ilayo mo ako ang sumunod umiibig sa'yo.
po ay magsitayo. Ang lahat po ay magsitayo. Ating isasagawa ang blessing muli ng ating mga religious articles kasama na po ng iba pang kagamitan. Ganoon din yung atin pong healing bundle. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo, O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito sa panalangin, lahat ng aming dinadala para sa paggagawad ng bendisyon, ang mga healing bundle na aming iuuwi para sa mga mahal namin sa buhay na may karamdaman at may sakit, mga naghihingalo na hindi namin madala sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Lahat po ng aming itinataas ngayon para sa paggagawad ng bendisyon, mga pictures ng mga mahal namin sa buhay na may karamdaman at mga naghihingalo, lahat ng aming itinataas na mga kagamitan, mga bags, lahat ng laman nito, ang passport namin, mga application sa trabaho, lahat ng gagamitin sa pagkuha ng iba't ibang examinations. Ang mga kasangkapang ito ay nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, lalo't higit ni Santo Padre Pio. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, kung sakali na kailangan nyo ng holy water, pwede po kayong kumuha sa ating souvenir shop o sa ating Sanctuary of Holy Water. Hindi po ipinagbibili ng pambansang dambana ang holy water. Kung sakali na may lalagyan kayo, pwede po kayong kumuha ng holy water sa ating Sanctuary of Holy Water. Kung sakali pong wala, yung lalagyan lamang ang kinukuha ninyo sa ating souvenir shop. Mayroon pa po tayong healing bundle sa may likodan. Pwede pa rin po kayong kumuha para po sa mga mahal nyo sa buhay na hindi po ninyo madala dito. Sumain nyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Santo Padre Pio. Mamaya po, alas 5, ay mayroon pa rin tayong healing liturgy sapagkat ngayon po ay 23rd ng kada buwan. Mamaya po ay mayroon pa rin tayong healing liturgy pagkatapos po ng ating 5 p.m. na misa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mag-iingat po kayo pag-uwi ninyo. Pwede pa rin kayong dumalaw sa ating area ng main shrine. Ang daan po ay doon sa may kanan ninyo. Okay, kanan. Kung kayo po ay dadalaw pa sa mismong area ng ating National Shrine, ang way po ay sa may kanan ninyo pag kayo ay nakaharap doon sa main church. Okay? Amin pong inaanyayahan na inyo na pong evacuate muna ito pong Divine Mercy sapagkat ito po ay i-disinfect para po sa kasunod na pagdiriwang. Ang kasunod na misa po ay sa ganap na 12 ng tanghali. Muli po, ang kasunod na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali.
Kaya atin na pong unti-unting evacate. Ito pong ating Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims. Pwede pa rin po kayong dumalaw sa ating main church. Ang way po natin ay doon sa may inyong kanan kapag nakaharap sa ating main church. Atin pong panatilihin ang pagsusuot ng face mask at face shield. Mayroon pa ho tayong healing bundle sa likodan. Wala na pala po, so next time na po uli. Thank you very much po sa inyo. Kung sakali pong naghahanap kayo, mayroon po sa may pamisahan. Doon po sa may arko ng Stay With Me. Atin na pong evacate, ito pong Divine Mercy sapagkat ito po i-disinfect pa. Maraming salamat po.